Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amiro from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 13 to 19. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome tayo. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, tatandaan nyo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. No, I'm only the guidance. Meron tayong Taurus, Gemini, Virgo, Aries, and Cancer. Yung mga bagay o sitwasyon na kailangan mong pag-aralan, isipin, siyasatin, kung ano man yan, no? Kung sa aspeto ng buhay mo yan, may mga bagay na hindi mo kailangang magtago. In a sadness, ganyan, in a frustration, in a stress, ang sinasabi dito, you need to protect yourself. And you need mo na rin na pag-isipan yung mga bagay, yung energy mo, syempre protect your energy. Pag-isipan yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo, no? Sinasabi dito. Ito na yung time, kasi andito si ito na yung time na need na ng growth, or ito na yung time na kailangan mo nang matuto sa nakaraan. If ever na may mga bagay na ganun, kailangan mo nang alisin yung mask mo, kumbaga, diba? The old version of you, ganyan. Change mo na yon, no? Kumbaga, going toward to a new. Okay, mag-ingat ka. Sinasabi dito. Kailangan mo na rin kasi manindigan. Kailangan mo na manindigan, ganyan. Kailangan mo na mag-walk away o mag-escape o hindi ko na situation mo na kinakailangan na going toward to a luck, kumbaga, no? Sa iba sa inyo, may mga stress, no? May mga stress, may mga siguro pagka nervyos, pagka kaba, maaring ganun sa iba. May mga pag-aalinlangan na situation in life, no? Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Maaring may sa iba sa inyo nagkakaroon ng depletion. May mga ikaw or someone may pagpipintas. Maaring may pinipintasan ka or someone pinipintasan ka. Vice versa. May kapintasan. No? May pagpipintas na nagaganap o nangyayari. May mga tao na hindi pwede pagkatiwalaan, may cheating, hope hindi ikaw to, someone's wearing a mask, merong seduction, meron ding ng tao na mangliling lang, may pangliling lang. Sana hindi sa sarili mo ginagawa to, ha? Pero mag-trust ka lang sa intuition mo. May taong makasarili. May taong selfishness. May taong ganon. Mag-ingat kayo kasi may mga mawawala, no? Any situation. Basta may mawawala. May disease din ako nakikita. Iba, maaring mahulugan ng mga gamit, material things, valuable things, ganyan. Sa iba naman sa inyo, pwede kayo manakawan. Any situation. Pera, ideas, tiwala, or any situation. Kailangan mo daw, yung iba dito may pagka a boss type, no? Or pagka a leader, or hindi become sa boss, siguro gamitin mo yung sarili mo for being a boss in a good way para sila is dumating sa'yo. Iba naman sa'yo, maaring, kaya ako nakikita yung leadership nyo or a boss type, maaring may mga business kayo, diba? Maaring may mga pinagkakabalahan kayo na kayo ang nagli-lead, diba? O kaya may nililid ka ng mga bagay-bagay, kaya nakikita ko yung pagka-boss. Inangatan mo din when it comes to finances, no? You want to protect
someone or something or maaring sarili mo. Yun na nakikita ko. Nandito rin yung lakas ng loob mo. No? Parang pinapakita mo yung malakas yung loob mo pero may stress ka. May anxiety ka. May inaalala ka. Ganun. Siyempre, there's a lack. There's a chance or hope, no? Na maaring may mga small happiness coming in life. May mga opportunity na darating din sa buhay mo. Pero pag-isipan mo maigi yun. And then, siyempre, sa iba dito siguro, lack for a gambling or lack for something. Basta there's a lack. Try to make it balance sinasabi ko dito. O kaya meron ka isang bagay o isang sitwasyon na nakipagsapalaran ka. Ganyan. Maaaring ganun sa iba sa inyo. Energy ni Cancer. Ano to, universe? Energy. Okay, energy na nakikita ko sa'yo dito. May isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo na wala kang magawa. O kaya, na-stagnant ka, nakakaramdam ka ng takot, pag-aalala, kawalang kilos, syempre. May mga bagay na maaaring may hinihintay ka. Yun ang nakikita ko dito. Ang energy rin na nakikita ko sa iyo is maybe you're waiting for a growth for something. Kasi ang nakikita ko to may mga bagay na panghihinaan ka ng loob. Ganyan. May mga bagay na maaring lumalala. Ganyan. Sa iba sa inyo. O napanghinaan ka lang ng loob dito. Sa iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng chronic fatigue. No? Kaya siguro di sa tayo na kailangan mo muna ng mental peace, mag-relax ka, mag-recharge ka, mag-meditate ka, mag-vacation ka, di ba? Para ma-enlighten ka. Lumabas ka. Punta ka sa park, may mga puno, ganyan. Para ma-relax ka. Makaka-good din yun sa'yo. Medyo weak kasi yung ibang energy na nakikita ko dito. Or maaari may mga nararamdaman ka lang talaga. Diba? Or someone there's a weak na tao dito na kailangang alagaan niya yung sarili niya. Yun. Nag-iiba dito parang nalalack of pagtsatsaga, lack of pagpupursige ng mga bagay-bagay, to grow, to achieve. Anong parating sa kanya? Anong parating kay? Yun ang energy, pero i-reverse nyo yan para hindi kayo ma-stuck. Anong parating kay Cancer? Parating sa'yo. Alam mo, marami sa inyo ang malungkot inside, pero sa labas, pinapakita nyo na okay kayo, masaya kayo, stable kayo. Pero deep inside, pagkaharap mo yung mga ibang tao, pinapakita mo na you're okay. Pero deep inside, hindi. Hindi ko nakikita yun. Ang parating sa'yo, may mga bagay na hindi magiging maganda yung bunga. Maaring sa relasyon, maaring sa business, sa stability mo, sa pera mo, ganyan. May hindi magiging bunga. Meron din ako nakikita na magkakaroon ng unfairness situation. Yun ang nakikita ko. And then also, parating, kasi i-judge ka Cancer. Or maaring ikaw to baka may i-judge kang tao, ganyan. Diba? Kasi nandito rin siya. Baka ikaw i-judge mo yung ibang tao or someone judging you. May tao na nag-iisip, sana hindi ikaw ito. May tao na nag-iisip ng kabiguan when it comes sa'yo. Basta wag ka mag-iisip ng masama sa kapwa mo kasi babalik yan sa'yo. 100%. May tao na nag-iisip ng masama sa'yo. May taong mangliling lang or may o mandaraya. Maaring sarili mo, nililing lang mo, dinadaya mo. Isa rin yun. May taong nagsisinungaling. Maaring ikaw rin ito, nagsisinungaling ka at hindi ka nagiging totoo when it comes to yourself.
may mga bagay na hindi ka nagsasabi ng totoo or someone is hindi nagsasabi ng totoo, ha? Vice versa, kasi wala akong pinopoint na pangalan, energy reading tayo, kaya yun ang kailangan yung intindihin, no? May mga bagay na hindi nahustisyahan. Kumbaga, may mga bagay na hindi na itama, hindi na correct, may mga bagay na injustice, no? May mga bagay na may mga taong pag-uusapan ka. May tao o may mga tao na kasi nandito to. Pag-uusapan ka when ng mga ng mga kwento-kwento, either totoo siya or hindi. Yung mga evil gossip, ganyan. May mga taong ganun. May mga taong magiging magaspang sa'yo, magiging barahura. Masyado bang brutal? Paano ba yung mga yung mga hindi magiging maganda yung pananalita sa'yo, ganyan. Mga masungit, yan, isa yan, di ba? Yung mga ganun. May tao o ikaw ito is magiging cold-hearted sa'yo. Yan. Kuhanin mo kung sana wag ikaw ito, ha? Ganun, ang nakita ko. Sana hindi ka rin bitter or someone is bitter sa'yo. May corruption, ako na nakikita. Iba-ibang klase yung corruption. May mga magiging taong sinungaling, dishonest, hindi magiging totoo sa'yo. Pagkaharap mo, sana hindi rin ikaw ito. Pagkaharap mo, iba siya makitungo sa'yo. Pero pag tumalikod ka na, sana hindi ikaw ito. Yun ang nakikita kong parating sa'yo. Pag-uusap, may tao dito no? Meron ako, your danger, your danger. Maaring someone is may danger sa'yo or may taong danger. Dito, sa nakita ko dito. May taong kumakapit sa'yo or ikaw kumakapit ka sa isang sitwasyon na hindi nagiging stable. Ganyan. Dami yun, anak. Dami tayo. Dami, diba? May taong sakim, makasarili. O diba, nakutkot niya talaga. There's a chaos. Sa iba naman sa inyo, may mga bagay na didesisyonan nyo na pwedeng malito kayo. Anak, dami! Delikado naman to. Nakutkot na niya, Yun ang nakikita ko. Yung ba dito, nadidisorganize kayo? Sa pera nyo, sa trabaho nyo, any situation, nagkakaroon ka ng disorganized situation. Anong dapat iwasan? Parang someone is obsessed when it comes sa status. Sana wag ikaw rin yun, dapat iwasan. Cancer, iwasan mo talaga yung mag-stagnant ka. Yung ma-focus ka sa nakaraan. Siyempre, iwasan mo rin yung anxiety, magkaroon ng insomnia, o kailangan magtulog ka ng marami, mag-relax ka, it's needed. Iwasan mo yung isang bagay na hindi mo kayang i-let go, abandonahan. No? Huwag kang magstay sa hindi nagiging magandang connection, magandang situation in life. And then, don't delay any situation in life. Huwag kang magkaroon ng maguluhan. Huwag kang maguluhan, syempre. Yung catastrophe yan. Huwag kang mag-focus in that situation, sinasabi dito. And then, syempre, iwasan mo yung out of control situation in life. Yung lack of movement ka, lack of energy, mapanghinaan, ganyan. Yung i-delay or i-cancel yung mga bagay-bagay na pwede namang gawin ngayon, ipagpapabukas pa. Iwasan mo yung maging slow, syempre. Iwasan mo na hindi ka maghigpit. Iwasan mo, marami kasi klase na paghihigpit. Pwede mahigpit ka sa pera, kasi sabi ko disorganized ka, diba? Pwede ka mahigpit sa pananalita mo, you need to take care na o maging aware ka na, kumbaga. Ganyan. Maghigpit ka sa health issue mo, halimbawa, any situation, ganyan. Huwag ka mag-frustrate, pa-stress, ma-depress, ma-anxiety, iwasan mo yung mga bagay na yan. No? Tandaan mo,
The choices is always available, sir. Available is in yours. Don't be trapped. Don't be stuck. Don't frustrate yourself. Huwag ka magkaroon ng self-imprisonment, mga ganyan. Pain, syempre, wag yun. Yung mga bagay na makakagulo sa isip mo. Iwasan mo na lang yun, no? Tingnan natin ang love. When it comes sa love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, at kung sino man yan. Kamusta ang love ni Cancer? Kamusta ang love ni Cancer? Okay, when it comes sa love, siguro iba dito nagkahiwalay na. Sa iba nagkahiwalay na, or sa iba naman nagdadalawang isip pa. Ganyan. Sa nakita ko, sa mga nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay, alam mo why? Kasi ikaw or siya, wala na siyang nararamdamang happiness or handi na talaga yung frustration in this relationship. No? Wala na yung love in this relationship. Maaring nagkaroon ng betrayal, nagkaroon ng pagsisinungaling, o may nalaman ka sa relasyon na to. Nandun yung super emotions, no? Sa nakita ko. Parang, ang nakita ko lang kasi dito is, ikaw or siya is, naging challenge ka kasi, no? In this relationship. Pero, ang nakita ko sa niya, wala siyang nararamdaman sa'yo. Na-challenge lang siya, ganyan. If you're in relationship, sa nakita ko dito, hindi ko alam kung in this pero may betrayal to ha, may betrayal. Maaring may malalaman ka o nakakaramdam ka na parang may something in this relationship, no? Ando na lang yung ando na lang yung you taking a risk in this relationship. Kumbaga ando na lang yung excitement kahit na hindi mo minsan kasi yung excitement siya sa love, hindi mo na malalaman kung love pa ba yun eh. Magkaiba kasi yun, magkaiba na siya. Minsan, excite ka na lang because of something, o kaya akala mo love yun, pero hindi, no? May mga ganang sitwasyon. Dito sa relationship na to, there's no love. Pero there's an excitement. Kumbaga, maaring handun din yung point na na-challenge. Kumbaga, hinihiling mo pa rin itong relationship na to. Na parang andun ka sa someday, magbabago ang lahat. Pero kung sasabihin mo sa akin, mahal ba ako niya ate, hindi ko nakikita na mahal ka niya. Kasi nagkakaroon ng betrayal. Or nagkakaroon ng disloyal. Kumbaga, hindi siya loyal sa'yo, ganyan. Andun yung depression, there's a negative, or andun yung bagay o sitwasyon na, pinapasok ka niya o mapapasok ka in this relationship in a dark place. So, magkakarelasyon na. Ganun. Or maaring itong energy na to, pinagdadaanan ng kapartner mo or pinagdadaanan mo. Kaya maaring nakukuha ko to energy na to. No, you need to trust to your intuition. Maaring ito energy na to is na sa kanya or nasa sayo. Kaya medyo nakita ko yung lungkot. They feel empty, drained, isolate, they feel connected or disconnected, or handun yung frustration, handun yung parang feeling niya hindi siya kontento, handun yung sitwasyon na unfulfillment dito sa bagay na to. Ganun. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta ang money ni Cancer? Mararamdaman mo naman yun. Pera niya. Mukhang mukhang, oh my God. Okay, when it comes sa money mo, tingnan mo kung maganda yan, hindi, di ba? Hindi kayo lahat to kasi energy reading tayo. When it comes sa money, dito sa nakita, hirap. Hirap yung money mo, no? Andito yung mga sitwasyon na namamanipulate ka na lang. Kumbaga, medyo weak itong sitwasyon na to, no? Medyo weak. May mga delay pagdating sa pera. Stagnant siya, actually, no? May mga bagay na hindi na kumpleto or hindi na achieve something. Hindi na accomplish, ganyan. May mga bagay na hindi na na-close, mga ganyan. Nagkakaroon ng delay. Kumbaga, maring nagkakaroon ng mga kamalian, ng hakbang, desisyon when it comes sa pagpapatakbo ng pera.
namamanipulate o may mga may nagmamanipulate sa'yo when it comes to a money din sa nakikita ko dito. Kasi hindi siya nag-grow dito, no? Stagnant to more. Ibig sabihin, may mga bagay na you still in the chain or hindi stagnant or na you feeling trapped. Ano ba yan? Pinatay ko na siya, hindi ko pala siya napindot. Feeling trapped. Trap pa siya dito, kaya may delay pa siya. Yun na nakikita ko dito. Weak kasi siya eh. Weak yung yung pera mo. Pero kahit na nagiging weak yung pera mo, kahit hindi ko nakikita pa siya nag-growth this time, pinipilit mo na ipaglaban ito or pinipilit mo, hindi yung strong personality mo na kakayanin mo to. At mapagdadaanan mo yung mga bagay-bagay na paghihirap when it comes sa money. Any opportunity. Namatay iPad natin. Ayan. Opportunity. Ano pa po ang opportunity niya? Yung iba sa inyo, may malalaman kayong katotohanan. May mga bagong tao o may tao, ako na nakikita dito, na gagamitin ka lang niya o ginagamit ka niya. Meron. O maaaring may makikilala ka, gagamitin ka lang niya, gagamitin niya yung pangalan mo, ganyan, gagamitin niya yung idea mo, mga ganyan. Ano yun? May only opportunity. May sinasabi dito na after a year or a week or a month man yan, may mga bagay na babalik ka mula sa umpisa. You will start to a beginning, back to the basic, back from the top or from the zero, ganyan. May mga bagay na ikakat mo, aalisin mo, o tatapusin mo. Yun nakikita ko dito. Pero may mga bagay na hindi kayo mapagkakasunduan sa iba, may pag-uusapan na hindi magkakasundo, may mga situation din, o may mga tao, or may tao na hindi kayo magiging same page. No? Maaring may mga mabubunyag, or malalaman, may mga makikipag-communicate din sa'yo na hindi magiging totoo, or nakikipag-communicate sa'yo na hindi totoo, o hindi ka nagtatrust. Maaring ganun sa iba. Magkakaroon ng disharmony, syempre, may imbalance. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Merong mga idea or creation or project, ako na nakita na pwedeng hindi mag-success. Sana wag naman, no? Yun na nakita ko dito. Sana wag, sana hindi nyo energy. Advice. May sakit ba kayo? Ang weak kasi ng ang weak ng energy mo. May mga tao na may tao o mga tao na disloyal May taong arrogante, may taong nangliling lang, pangliling lang, mangliling lang. May tao na hindi siya magiging very supportive sa'yo or maaring ikaw ito, ganyan. May mga pagsisinungaling, mayroong, pupunan naman si mami. May mga bagay na mapanghihinaan ka ng loob, magkakaroon ng self-doubt, lack of confidence, weak to Maaring may mga shifting ng goals, maaring may mga babaguhin ka when it comes sa goals, may i-delay ka at ibabaguhin. May mga pagbabago sa iba sa inyo, no? Ang nakikita ko dito. And then, may mga bad timing situation, May mga out of control talaga. Siyempre, ang advice sa'yo, you need to keep moving to reach your goal. Kailangan mag-focus ka. You need to be patient din, Huwag ka ma-impatient. Tanda mo, you are the driver of your life, diba? The shifting is in yours. Focus sa goal, keep moving, strength, lakas ng loob, katapangan, tibay, katatagan is needed. Continue ka lang. Continue sa direction to find your goal. Kailangan sa'yo na this time is a clear path, kailangan mo ng movement, kailangan na positive destination,
And syempre, huwag kang magsasayang ng oras. Time is gold. Don't waste time. Sinasabi rin dito, you need mo talagang magkaroon ng mga sudden actions or you need to take it action this time. Mag-forward ka, no? Yun nakita ko. Huwag kang magpa-stuck, magpa-trap in any situation. Huwag kang malito. Huwag kang mag-focus sa painful situation mo. Tuloy-tuloy lang. Tuloy lang ang laban, no? Arigato namaste, God bless.